Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto, nagbitaw po ng matinding pahayag po mga kabida, no? Ito kong 18 mga dating sundalo po, ano, na nagkaroon po ng cash deliveries daw, ano, mga kabida, kung saan po ay isinilid sa mga maleta doon sa iba't ibang mga personalidad po, kabilang na po ito kong mga mambabatas po natin, ano po. Umabot daw hanggang 805 billion pesos po ang halaga ng kanilang i-deliver po, ano, mga kabida, na pera sa naturang mga personalidad po, ano. Okay, eto po, handa daw silang mamatay, mga kabida, at paninindigan daw nila ito kung kanilang claim, ano. Eto, babasahin ko lang po itong article ng ang balita ngayon, ano po. Nakahanda po kami hanggang kamatayan, ilalaban po namin. Ayan, ito yung kanilang sinabi po, ano. Ito ang matinding pahayag ng grupo ng mga nagpakilalang dating Marines matapos silang tanungin ni Jessica Soho kung handa silang harapin ang anumang posibleng mangyayari kaugnay ng kanilang affidavit. Sa gitna ng kontrobersiyang bumabalot sa kanilang isinumiting salaysay na naglalaman ng aligasyong may ilang matataas na opisyal at personalidad umanong tumanggap ng mali-maletang pera, diretsahan nilang sinabi na handa silang panindigan ang kanilang mga sinabi anuman ang kapalit. Sa panayam, binanggit ni Soho na may nauna nang lumantad sa Senado na si Orly Gutesa, ngunit ito umano'y binakbakan. Dahil dito, diretsahan ang tanong ni Soho kung handa ba sila sa posibilidad na mangyari sa kanila ang parehong sitwasyon. Okay? Ito yung sagot po mga kabida ng mga dating sundalo, ano? Okay? Yes, ma'am. Hanggang kamatayan po, yan, ilalaban po namin. Ayan. Yun yung sinabi po ng mga dating sundalo po, ano? Mga kabida, ano po. So, dito pa lang, itong commitment po mismo ng mga dating sundalo po, bihira na po ito, ano? Mga kabida. Kung nagsisinungaling man sila. Di ba? Antakin nyo, handa po nilang ibuwis yung kanilang buhay, ano? Para lang po panindigan po itong kanilang claim, ano? Mga kabida, na sila po ay naging instrumento doon ho sa pag-deliver po ng mali-malitang pera, mga kabida, sa iba't ibang mga personalidad, ano? Kabilang na po dito, ito hong mga opisyal po ng gobyerno, mga mambabatas mula sa House of Representatives, Senado, ano? Mga kabida, at maging Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez po, ano? Sa utos po daw, mga kabida, dating ako Bicol Party List, Representative Zaldico. Okay? So, hindi ba ito worth investigating, ano? Mga kabida, yung sinabi po nila? Okay? Na handa po silang mamatay, ipaglalaban daw nila itong kanilang claim. Okay? May nabasa ako, mga kabida, na kaya daw nila inamin ito, okay? Itong kanilang partisipasyon po, yung nangyari po during the time of Zaldico, dahil hindi na raw nila kayang sikmurahin po yung mga nangyayari po ngayon, ano? Ito kung kaliwat ka ng corruption po, mga kabida. Okay? Alam naman po natin yung behavior at attitude po ng mga Marines, ano? Kilalang kilala po natin ang mga Marines, mga kabida, kung gaano ho ka grabe yung kanilang training, ano, para lang po ipaglaban po nila, mga kabida, ang kanilang trabaho po, ano, at ang Pilipinas. Okay? Ganun po sila ka very, kumbaga, open, ano, pagdating ho, mga kabida, sa katotohanan, ano. Alright? So, ito, gaya na sinabi ko sa mga previous vlogs ko, mga kabida, worth investigating ito, mga kabida. Kahit po, ang dami hong nagdududa dito ho sa kanilang claim, keso may mga discrepancy dun ho sa kanilang computation. Alright, mga kabida. Mas dapat pong imbestigahan yan eh. Kung ang dami ho tayong pagdududa, ano, mga kabida, mas lalong imbestigahan natin yan para malalaman po natin kung totoo ba yung kanilang mga isiniwalat
o nag-fabricate lang po sila, mga kabida. Di ba? Ganun lang po kasimple eh. Eh, ang kaso lang, ang dami hong nag-doubts. Kasi tila ayaw hong imbestigahan ito, ano, para hindi po mabunyag yung totoo. Para at least man lang, kung walang investigasyon na mangyayari, eh mananatili ho sa isip po ng mga tao, mga kabida, na baka hindi po ito totoo. Okay? Na baka gawa-gawa lang po ito. Okay? Baka meron pong nasa likod na politiko po dito, ano, mga kabida. Para pagtakpan lang po, mga kabida, yung ginagawang impeachment proceedings po, ano? Okay? Mga kabida, ano po? Pero kung ayaw talaga imbestigahan ito, ano, mga kabida, sa mga naniniwala ho dito sa mga dating sundalong ito, eh mananatili po sa kanilang isipan po, mga kabida, na marami pong mga korap na mga opisyal ng ating bansa, ano? Okay? Yung mga nasa Kongreso po, eh, mga kurakot po, ano, mga kabida. Yun yung mananatili ho sa isip ng mga Pilipino, ano, na naniniwala ho dito sa sinabi po ng mga dating sundalo po. Eh nga, kailangan po itong imbestigahan para po magkaroon po ng period kung nagsisinungaling ba itong mga dating sundalo o nagsasabi po ng katotohanan po, ano, mga kabida. Kaya balikan ko po yung sinabi po ni Senator Amy, bakit po tayo matatakot? Kung hindi man lang totoo ito kung sinabi po ng mga dating sundalo, bakit po tayo matatakot? Yung duty po ng mga senador ay hindi po para protektahan po yung kanilang sarili, mga kabida, kundi para protektahan po ang interest ng taong bayan. Ganun lang po yun, kasimple. Hindi po para protektahan kung sino-sino man po yung kanilang patron, mga kabida, no? Diba? Interest po ito ng taong bayan eh. Alright? Kaya nga, ako, pabor talaga ako dito sa investigasyon. Pero kung hindi po nila investigahan ito, well, wala naman pong mangyayari po, ano, mga kabida. Pero do you think matatahimik ito? Itong aligasyon po, mga kabida? Do you think may babaon po ito sa lupa? Hindi. Mananatili po ito, mga kabida, na aligasyon na parati hong sumusunod po sa mga politikong sangkot po dito, ano, mga kabida. Deserve naman po ng mga politiko, ano, lalong-lalo na po dito ho sa mga isinangkot, ano, na maklear yung kanilang reputasyon dito, ano, kung totoo man po na hindi po sila tumanggap, ano, mga kabida. Mas mabuti ngayon na imbestigahan ito, ano, para magkaharap po itong mga politiko na isinangkot at ito pong mga dating sundalo po, ano, mga kabida. Kasi unang-una po, ano bang interest po ng mga dating sundalo na mag-akusa po sila ng ganito, ano? Eh, hindi naman po sila politiko eh. Yun yung tanong eh. Ano po ang interest ng mga dating sundalo, itong mga dating Marines, na magbulgar po, mga kabida, at idadawit itong mga personalidad po, ano? Okay, ano bang interest po nila? Hindi naman po sila politiko eh. Di ba? Maliban sana kung politiko ito eh, maghihinala ka talaga na it's about politics, ano? Pero hindi eh. Hindi nga nila kilala itong mga personalidad na ito at itong mga personalidad na kanilang idinawit, hindi nga sila kilala eh. And do you think papayag po sila na i-risk po nila yung kanilang buhay at ang buhay po ng kanilang pamilya para lang po dito, ano? Mga kabida? Hindi. Kung wala ho silang cause dito sa kanilang ginawa, ano? Kung hindi lang po sila tumayo sa kanilang prinsipyo po, ano, mga kabida, eh hindi po nila gagawin ito. Eh kaso lang po, eh dahil hindi na raw nila kinaya at nasusukan na po sila, mga kabida, sa mga nangyayari po, ano, sa ating bansa. Kaya ginawa po nila ito. Mantakin nyo ha, handa po sila hanggang kamatayan, ano? Panininigan daw nila ito, itong kanilang ginawa po, ano, mga kabida, ano po. So, yung actuations na yan, eh, worth investigating talaga, ano? Oh. So, ganun po, mga kabida. Itong pledge po ng mga sundalo, commitment po ng mga dating sundalo, ano, na ilalaban nila ito hanggang
kamatayan, kahit na po mangangahulugan po ng kanilang buhay at ng buhay ng kanilang pamilya, mga kabida, ilalaban nila ito. At sana po walang umatras dito, mga kabida, kahit na po pressure, okay, sa kanilang panig, kahit na ipipressure po sila ng gobyerno, mga kabida, mananatili ho sila dito sa kanilang commitment, na paninindigan ito hong kanilang mga isiniwalat po, mga kabida, laban ho sa mga personalidad na sangkot dito ho sa cash deliveries, mga kabida. Para ho sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa Angel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.